Tuturo ko ngayon yung settings ko sa Very Sun and Very camera ko. First, open muna natin yung 3ds Max natin. 2011 po itong gamit ko, 64-bit. And customize. Tingnan natin yung customize unit setup natin. Gamit ko millimeters. Import, merge po natin yung scene natin na gagamitin. Merge po natin lahat, select all po, then okay. Ito na. Then configure po tayo. Layout, to layout lang yung gagamitin natin. Then okay. Alt W para isa lang yung layout natin. Then sa nakikita nyo, ito yung scene natin. First, enter setup tayo. Set natin yung settings natin. Dito tayo magsisimula sa Very. Image sampler, type natin adaptive DMC. Then yung palagi kong ginagamit, itong Mitchell. Then color mapping natin, exponential yung ginagamit ko. Then subpixel mapping, check natin. Next, on natin yung GI. Then light cache. Then para sa test render settings natin, ito yung gagamitin natin, very low. Then sa dito 20. Then check show calculation pass. Then ito din. Then pwede rin 100, pwede rin 200. Test render ay yung gagawin natin eh. Tapos dito 2,500, trigger tayo. Yun, kasi image aspect natin gagamitin natin 0.9. Gusto ko pataas yung vertical, pataas yung image natin. Lock na lang natin. Change natin to 450 para mas madali yung render time natin. Okay na tayo sa render setup. Then lagyan natin ang very physical camera. Lagay po tayo ng height ng camera natin. High level 1700mm, 0.7 meters yan. Titingnan natin. Ito na yung image natin. Select camera tayo, tapos Kisbert. Yun. Tapos yung camera settings ko, natanggal ko yung vigneting ko. Tapos yung film speed ISO ko 135. And
Hintay tayo ng very sun. Yung location ng very sun ko perpendicular to my very physical camera. Yes po natin. Tapos tingnan po natin yung height niya. Medyo okay na yan height. Yung shadow subdivision ko nilalagay ko 20. Tapos 5 for size multiplier. Ito change ko to sa 2.65. Po natin i-render. Hit po natin yung 8 for environment and effects. Hit po din natin yung material slots natin. Yung environment map natin, drag natin papunta sa very slots o material slots natin. In instant, hit OK. Check natin to. I-link natin yung sun load natin sa sun. Ito na yun. Change na natin sa 2.7. Ganyan. Test render natin. Hit F9. Sa nakikita nyo, medyo madilim pa yung scene natin. Hintayin lang natin matapos, tapos tweak natin ulit. Yun, tapos na yung test render natin. So, nakikita nyo yung shadow natin soft, ganda tingnan. Tweak natin kunti yung settings natin para magmukhang maganda, and para maging maliwanag siya konti at maging contrast. Ito yung gagawin natin. Ito sa material slots natin, taasan natin itong sun intensity multiplier natin to 2. Tapos ito sa vary, yung exponential, para maging contrast, drag multiplier to 0.85. yan. Sa nakikita nyo flat yung image natin kasi wala tayong ambient occlusion. Test render muna natin.
Kasi nakikita nyo yun, ganda na yung scene natin, maliwanag na, hindi masyadong hindi naman sunog. Ayan. Ayun, tapos na. So nakikita nyo yung compare natin yung hindi pa natin na-tweak yung settings dito. Then review natin ulit yung settings ko for test render. Radiance map natin very low lang, 20. Tapos very light cache 200 para mas madali lang yung rendering natin. Then 400. Yung next tutorial ko, gagawa tayo ng ambient occlusion using very light material. Yan.